Pasensya na, pero hindi kami basta-basta nagbibigay ng pera kung kani-kanino lang, sabi ng manager ng bangko na si Evelyn Diaz. Puno ng pangungutya ang kanyang tinig habang ibinabalik ang withdrawal slip sa babaeng nasa harap niya. Lalo na kung ganitong kalaking halaga. Umingay sa buong marangyang marble hall ng punong sangay ng Meridian Financial ang matatalim na salitang iyon. Isang grupo ng mga empleyado ang nagtipon malapit, bumuo ng isang siksik na bilog. Isang batang empleyado ang yumuko sa katrabaho at bumulong, sapat lang ang lakas para marinig ng iba, "Oo nga, parang hindi naman siya mukhang may ganong kalaking pera." Isang alon ng halakhakan ang dumaan sa grupo habang si Romina, ang babaeng sentro ng lahat, ay nanatiling nakatayo, kalma sa panlabas ngunit tahimik na dinaramdam ang bawat segundo ng paghamak. Ang hindi alam ng mga empleyadong ito ay ang sandaling ito ang magbabago ng kanilang karera, ng kanilang kinabukasan at pati na rin ng kapalaran ng bangko mismo. Ang babaeng hinusgahan nila na inakala nilang hindi nababagay doon ay malapit nang ipakita kung sino talaga siya. Naranasan mo na bang husgahan bago ka pa man makilala, bago man lang marinig ang pangalan mo o ang kwento mo? Ang kwentong ito ay isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng instant karma ngayong taon. At kung naniniwala ka sa katarungan at pantay na pagtrato sa lahat ng tao, anuman ang kulay ng kanilang balat, i-type mo ang salitang respeto sa comments at huwag kalimutang i-subscribe. Nagsimula ang lahat nang may isang mahinahong babae na lumapit sa counter ng bangko. Tuwid ang kanyang tindig, mahinahon ang ekspresyon kahit pa malamig o bastos ang mga tingin ng mga staff sa paligid. Ang babaeng yon ay si Romina Perez, kahit wala ni isang empleyado ang nakapansin. 25 taon na ang nakalipas, si Romina rin ay minsang nasa likod ng counter gaya nito. Suot ang isang malinis na uniforme at name tag na nagsasabing teller trainee. Ang pag-angat niya mula sa entry-level na posisyon hanggang sa pinakamataas na antas ng kumpanya ay tunay na kahanga-hanga. Hindi isinilang si Romina sa yaman o pribilehiyo. Wala siyang makapangyarihang koneksyon. Ngunit ang meron siya ay matatag na loob, matalim na isip, at walang sawang determinasyon. Ang mga katangiang ito ang nagtulak sa kanya paakyat, isa-isang hakbang, hanggang marating ang rurok sa Meridian Financial. Mula sa teller hanggang loan officer, naging branch manager, naging regional director, lahat ng trabaho na kanyang pinasok ay kanyang pinaghusay. Nakamit niya ang kanyang MBA sa Harvard, bumasag ng mga record sa 3 magkaibang dibisyon, at kinilala bilang leader na kayang bumuhay ng kahit anong naghihingalong sangay. Nang siya ay itinalagang Chief Operating Officer, 5 taon na ang nakalilipas, inakala ng marami na iyon na ang kanyang hangganan. Nagkamali sila. 3 buwan pa lamang ang nakararaan nang i-anunsyo ng CEO ng Meridian ang kanyang pagre-retiro. Nahaharap ang board sa isang malaking desisyon. Sa kabila ng walang kapintasan na track record ni Romina at higit sa 20 taon ng serbisyo, nag-alinlangan ng ilan, hindi dahil sa kakayahan niya, kundi sa kanyang hitsura. Sa mga bulong-bulungan, tinanong nila kung tatanggapin kaya siya ng mga kliyente bilang mukha ng kumpanya. Sa kabila ng lahat, sa isang mainit na butuhan, si Romina Perez ang nahalal bilang CEO, ang kauna-unahang babae sa kasaysayan ng Meridian na nakapwesto rito. Eleganteng ang kanyang talumpati sa pagtanggap ng posisyon. Ngunit malinaw ang kanyang pangako. Sisiguraduhin kong ang bawat kliyente, empleyado at komunidad na aming pinaglilingkuran ay makakatanggap ng parehong antas ng respeto at kahusayan, walang kinikilingan. Hindi lamang ito magagandang salita. Sa likod ng tabing, sinimulan na ni Romina ang pagsisiyasat sa nakakabahalang pattern sa mga feedback ng customer. Sa papel, mukhang maayos ang overall satisfaction scores.
Ngunit sa mas masusing pag-aaral, may nakitang hindi pantay na serbisyo depende sa lokasyon at mas nakababahala sa lahi. Binaliwala ito ng mga nakaraang executive, pero si Romina ay pumili ng matapang na hakbang. Sa halip na umasa sa filtered reports o chismis, pinili niyang makita ang katotohanan mismo. Ang kanyang pag-undercover ay hindi palabas. Ito lang ang tunay na paraan para maranasan ang pinagdadaanan ng mga kliyente. Ang downtown flagship branch ay pinamumunuan ni Evelyn Diaz, isang veteranang may 15 taon sa serbisyo at mataas ang performance metrics. Sa papel, maayos ang sangay, mataas ang transaksyon, mabilis ang paglago ng accounts. Ngunit may napansin si Romina sa raw data. Kaunti lang ang formal complaints, ngunit may ibang kwento ang exit surveys. Partikular na nabanggit ng mga kliyenteng minorya na hindi sila nire-respeto o tila hindi sila welcome. Karamihan ay hindi na nagdetalye, umalis na lang at dinala ang negosyo sa iba. Alas 9:15 ng umaga sa isang Martes, pumasok si Romina Perez sa branch na yon. Sadyang simple ang pananamit, dark slacks, navy hoodie, ordinaryong bag, walang kahit anong mamahaling brand. Maayos ang ayos ng kanyang natural na buhok at simple ang makeup. Para sa sino mang makakakita, isa lang siyang karaniwang customer. Umupo siya sa waiting area, kunwaring nagbabasa sa telepono, pero lihim na minamasdan ang kilos ng mga staff. Sa loob lamang ng 15 minuto, mas marami pa siyang natuklasan kaysa sa mga ulat. Pumasok ang isang puting lalaki na naka-designer suit. Bago pa ito makarating sa counter, sinalubong na siya ng isang empleyado na may malawak na ngiti. "Magandang umaga, Ginoo. Ano pong maitutulong namin sa inyo?" Dumiretso agad ito sa desk, hindi na pumila. Sumunod ang isang matandang mag-asawang Asyano. Walang ngiti, walang mainit na pagbati. Basta't itinuro lamang sa kanila ang waiting number system. Pagkatapos, isang batang puting babae na casual lang ang suot ang lumapit. May ngiti at kwentuhan pa mula sa teller, tapos agad ang transaksyon sa loob ng 2 minuto. Sumunod ang isang lalaking Hispanic na nakauniforme ng janitor. Biglang nag-iba ang atmosfera. Humingi ng maraming ID, sinipat-sipat at pinatagal ang proseso. Umabot ng halos 10 minuto ang pag-encash ng isang simpleng tseke. Tahimik na nakaupo si Romina sa waiting area habang patuloy niyang minamasdan ang parehong pattern na paulit-ulit na nangyayari 6 pang beses. Napansin niya kung paanong ang ilang customer ay tinatrato ng may kagaanan at kabaitan habang ang iba, kagaya niya, ay halatang binabaliwala o hindi pinapansin. Pagdating ng kanyang turn, nakalipas na ang 37 minuto ng paghihintay. Hindi naman matao ang bangko, ngunit 3 puting customer na dumating pagkatapos niya ay nauna pang naasikaso. Nang siya na ang lumapit sa teller window, sinalubong siya ni Beth, isang batang babae na agad nawala ang ngiti nang makita si Romina. "Paano po kita matutulungan?" tanong ni Beth, ngunit mas malamig ang tono kaysa sa naunang customer. "Gusto ko sanang mag-withdraw ng pera," mahinahong sabi ni Romina, sabay abot ng kanyang ID at ang withdrawal form. Ang hinihinging halaga, $15,000. Medyo kumunot ang noo ni Beth sa gulat. Tiningnan niyang mabuti ang driver's license ni Romina, tumingin sa mukha nito, saka muling bumalik sa ID, na para bang sinisigurado kung sa kanya nga ito. "Medyo malaki itong halagang ito," ani Beth. Medyo malakas ang pagkakasabi, tila nais iparinig sa katabing teller. "Oo, alam ko," sagot ni Romina ng mahinahon, "pero ito ay pasok sa daily limit ng account ko." Hindi na sumagot si Beth. Sa halip, yumuko siya at pabulong na may sinabi kay Pablo, ang senior teller. Tumingin si Pablo kay Romina, tumango ng bahagya at tumayo sa likod ni Beth. Kitang-kita ang layunin niyang manindak. Nakaharap siya diretso kay Romina. "May problema ba dito?"
Tanong ni Pablo ng malakas. Ngunit malinaw na hindi para kay Beth ang tanong, kundi kay Romina. Umani ito ng pansin sa buong lobby. Napatitig ang mga customer. May isang matandang babae pa nga na mas hinigpitan ang hawak sa kanyang bag. Ramdam ni Romina ang mga matang nakatuon sa kanya, tahimik na paghuhusga, hindi sinasambit na akusasyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bank card sa tabi ng ID. Walang problema, malinaw niyang sabi. Nais ko lang mag-withdraw mula sa sarili kong account. Pinulot ni Pablo ang kanyang ID at sinipat ito na parang may hinahanap na mali. May napapansin kaming kahina-hinalang galaw sa mga account na kagaya nito kamakailan. Aniya, binigyang diin ang salitang mga account na kagaya nito na malinaw ang pinapahiwatig. Hindi natinag si Romina. Anong klaseng mga account po iyon? Tanong niya, kalmado ngunit matatag ang boses. Hindi sumagot si Pablo. Sa halip binalingan niya si Beth. Pakibuksan ang account history. Tignan natin kung anong klaseng activity meron. Habang nagtatype si Beth, lumapit ang isa pang empleyado. Nakalagay sa name tag ang pangalang Ricardo. Yumuko siya kay Pablo at bumulong, ngunit hindi sapat na mahina para di marinig. Mukhang scam sa cheque ito o kaya'y money laundering. Tumitig si Ricardo sa itsura ni Romina, ang simple nitong pananamit, natural na buhok, at unti-unting lumitaw ang mapang-insultong ngiti sa kanyang labi. Kailangan lang naming siguraduhin na iyo talaga ang perang to, aniya sa isang matamis, ngunit huwad na tono. Para rin yan sa seguridad mo. Alam ni Romina na hindi ito tungkol sa seguridad. Isa itong pagsubok upang siya'y ipahiya. Ngunit nanatili siyang dignified. Naiintindihan ko ang kahalagahan ng seguridad, tugon niya. Kaya nga ibinigay ko na ang aking ID at bank card. Matagal na akong tapat na customer ng bangkong ito. Gusto ko lang kunin ang sarili kong pera. Doon na tumawag si Ricardo sa branch manager. Ilang saglit lang ay dumating si Evelyn Diaz. Matikas ang lakad sa buong lobby na para bang hindi pa kailanman pinagdudahan sa kanyang buhay. Ang mukha niya ay nagpapakita ng kunwa-kunwariang pagkabahala, ngunit hindi nagpakilala kay Romina. Ma'am, simula niya sa isang tono ng peke at pilit na simpatya. Narinig kong may kalituhan tungkol sa withdrawal mo. Wala pong kalituhan sa panig ko, sagot ni Romina, malamig ngunit maayos. Humihingi lang ako ng withdrawal mula sa sarili kong account. Ang ngiti ni Evelyn ay malamig, hindi man lang umabot sa mga mata. Malaki-laki itong halagang 15,000 dolyar, anya. Maaari ko bang malaman kung para saan mo ito gagamitin? Isang tanong na ni isa mang puting customer ay hindi tinanong buong umaga. Lalo na yung lalaking naka-designer suit na agad dinala sa isang private desk. Kitang-kita ang double standard. Tinitigan ni Evelyn si Romina mula ulo hanggang paa, pinipilit panatilihin ang kanyang corporate poise. Ngunit sa kabila ng kanyang makinis na kilos, halata ang pangahamak. Tila huminto ang buong bangko, naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa wakas, tiningnan ni Evelyn ang ID, hawak ito gamit ang 2 daliri na parang marumi. Mrs. Perez, marinyang sabi, puno ng paghuhusga ang boses. Hindi naaangkop ang ganitong klaseng transaksyon para sa isang kagaya mo. Isa kaming kagalang-galang na institusyon at may partikular kaming uri ng kliyente, paumanhin pero hindi ka namin matutulungan. Ayun na ang totoong dahilan sa likod ng lahat. Walang banking rules, walang fraud alerts, walang iba kundi lantad na diskriminasyon na tinakpan lang ng propesyonal na pananalita. Naramdaman ni Romina ang kilalang-kilala niyang sikip sa dibdib, ang pakiramdam ng hindi pagtanggap. Sa likod ni Evelyn, nagkatinginan ng mga staff. Si Beth, halatang hindi komportable, iniiwas ang tingin at kinakalikot ang mga deposit slips.
Kahit mukhang may konsensya, ang kanyang katahimikan ay naging pakikikutsaba. Si Pablo at Ricardo, hindi na nag-abalang itago pa ang kanilang damdamin. Natawa pa si Ricardo, bahagyang tinakpan ang bibig na para bang sapat na iyon para maging katanggap-tanggap ang kanyang kabastusan. Nagtataka lang ako, malakas niyang sabi, nakasandal na sa counter. May natanggap ka bang pera kamakailan, nanalo sa demanda? Manasiguro? O tumigil siya sandali, sabay bigkas, baka naglalaba ka ng pera. Ang insulto ay kasing linaw ng araw, alam ng lahat sa silid kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isipan ng mga empleyado ng bangko, imposibleng magkaroon ng ganoon kalaking halaga ng pera ang isang babae sa lehitimong paraan. Siguradong sa palagay nila, ito'y dahil lamang sa swerte, isang biglaang mana. Marahil ay galing sa kaso sa korte o pamana, hindi bunga ng dedikasyon, katalinuhan o taon ng masisipag na pagtatrabaho. Sa katabing bintana, isang batang puting ina na may 2 anak ang pansamantalang huminto sa kanyang transaksyon. Pinagmamasdan niya ang nangyayari, halatang interesado. Hinila niya ang kanyang mga anak palapit at yumuko upang ibulong ang isang bagay sa kanilang tainga. Alam man niya o hindi, nagtuturo siya, tinuturuan niyang pagdudahan si Romina na parabang isa siyang taong hindi nararapat naroon. Huminga si Romina ng malalim, mahinahon, ang kanyang pagpipigil sa sarili ay kahanga-hanga. Wala ni anino ng galit na siguradong nararamdaman niya. Walang pagputok, walang sigaw. Puro dignidad lang. Gusto kong makausap ang isang taong may tunay na kapangyarihan upang aprubahan ang transaksyong ito. Malinaw niyang sinabi, isang taong may autoridad na lampasan ang mga alinlangan ninyo. Ang bawat salita ay mahinahon at maingat, sinadya upang manatiling kalmado at makatuwiran. Ayaw niyang bigyan sila ng kahit anong dahilan upang tawagin siyang galit o mapaghamon. Ngunit ang ngiti ni Evelyn ay nanigas. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkainis sa pagkukwestiyon sa kanya. "Ma'am," sagot niya ng matalim, "ako ang pinakamataas na opisyal sa branch na ito. Wala nang ibang pwedeng kausapin." Bahagyang yumuko siya at ang boses ay halos pabulong, pero malinaw na maririnig ng kahit sinong malapit. Ang kanyang pabango, malakas at mahal, ay pumuno sa hangin sa pagitan nila, isang simbolo ng kanyang katayuan at kapangyarihan. "Mas magiging komportable ka siguro sa money changer sa kanto," dagdag pa niya. Ang tono ay may halong panlalait. "Mas kaya nilang tugunan ang uri ng transaksyong kailangan mo." Dagdag pa niya ng may pangungutya, "Baka makuha mo pa ng 1,000, baka 2,000 doon." Ang insulto ay lumutang sa hangin na parang usok, makapal at nakakasakal. Isang mahinang buntong hininga ang maririnig mula sa ibang mga customer nang maunawaan nila ang bigat ng sinabi. Sa likod ng mga counter, tuloy lang ang operasyon ng bangko. Mahinang ugong ng mga makina na nagbibilang ng pera at tunog ng mga printer. Ang mga CCTV camera sa sulok ng kisame ay nagre-record ng lahat, bawat irap, bawat salita, bawat tingin ng pagmamataas o hiya ng malinaw. Minsang tumingin si Romina sa isa sa mga kamera. Sa isang iglap, may kumislap sa kanyang ekspresyon, maaaring pagkakaunawa, maaaring estratehiya. Ngunit mabilis itong nawala, hindi napansin ng iba. Hindi sumagot si Romina kay Evelyn. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang handbag, isang simple ngunit eleganteng bag na regalo sa kanya ng kanyang team nang siya'y ma-promote bilang Chief Operating Officer. Maingat siyang lumayo ng bahagya sa counter, ngunit nasa paningin pa rin ng lahat. "Paumanhin, tatawag lang po ako," mahinahon niyang sinabi. Habang nagdadial siya, tumango si Ricardo kay Pablo at bumulong, habang pareho silang may mapanuksong ngiti. May binulong si Ricardo na nagpatawa kay Pablo. Si Beth, ang teller na unang tumulong kay Romina.
ay nanatiling tahimik at naninigas sa kanyang pwesto. Hindi siya tumingin pataas. Ang kanyang katahimikan ay parang sumisigaw ngayon. Sa kabilang panig ng lobby, isang matandang lalaking nakauniporme ng postal service ang tahimik na nanonood. Hindi sorpresa ang nasa kanyang mukha, kundi isang matagal ng pagkaunawa. Nakita na niya ang ganitong eksena dati, pamilyar ito, isang karaniwang araw lamang, isa na namang pagkakataon ng pagbabangko habang may kulay. "Hello, magandang araw," sabi ni Romina sa telepono, ang kanyang boses ay mas mahinahon pa ngayon. "Ito po si Romina Perez." Si Ricardo, na pinapanood siya, agad ginaya ang kanyang tindig sa isang mapanirang eksena. Tumayo ng matikas at ipinagmayabang ang kanyang baba, ginagaya ang bawat salita. "Romina Perez," bulong niya kay Pablo, na muntik ng matawa ng malakas. Ang pang-iinsulto ni Ricardo ay hindi na lingid, isa itong palabas, isang malupit na biro para sa kasiyahan ng kanyang mga katrabaho. Gusto niyang ipakitang siya ang may kontrol, na siya ang nararapat. Sa likuran nila, isang malaking placard na may misyon ng bangko ang nakasabit, pagtutulungan para sa tagumpay sa pananalapi na may tiwala, respeto at integridad. Sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay tila isang mapait na biro. Lalong uminit ang mukha ni Evelyn sa inis. Lumapit siya ng kaunti pa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumunog sa marmol na sahig. Ang ingay ay tumagos sa katahimikan ng lobby. "Kailangan ko po kayong paalisin," matalim niyang sabi. "Nakakaabala na kayo sa operasyon ng branch na ito. Siguro ang mga mas maliliit na bangko ay mas bagay sa inyo, pero hindi dito." Nakakabinging kabalintunaan. Ang tanging kaguluhan sa bangko ay dulot mismo ng kawalan ng respeto sa isang lehitimong kliyente na nais lamang kunin ang sarili niyang pera. Ngunit sa mata ni Evelyn at ng mga tulad niya, ang mismong presensya ni Romina, ang kanyang katahimikan at kumpiyansa, ang kaguluhan. Hindi natinag si Romina, patuloy siyang nagsalita sa telepono. "Oo, nasa downtown branch ako ngayon," sabi niya. "Tinanggihan nila ang transaksyon. Oo, tama." Lantaran na ang pagkainis ni Evelyn. Inaasahan niyang magalit o sumuko si Romina. Ganoon ang karaniwan. Umiinit ang ulo, kaya't madaling tawagin ang seguridad o kaya'y lumalabas na tahimik, talunan. Ngunit hindi ganoon si Romina, siya'y kalmado. At malinaw na naiirita si Evelyn doon. "Ma'am," sigaw ni Evelyn, "kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng security." Hindi siya tiningnan ni Romina. Bahagya lang siyang tumalikod, patuloy pa rin sa pakikipag-usap. Ang malaking orasan sa likod ng counter ay tumiktak. Diez, 17 ng umaga, isang oras na lilitaw sa mga record ng pagpapatalsik ng ilang empleyado. Tumango si Evelyn kay Pablo na agad bumaling sa linya ng seguridad. Tumaas ang tensyon sa loob ng bangko. Maging ang mga empleyadong dati natatawa ay tumigil. Alam nila may mahalagang mangyayari. At saka nagsalita si Romina sa telepono sa huling pagkakataon, kalmado ngunit matatag. "Isabela, kailangan kita rito sa downtown branch. Ngayon na." Nang binanggit ni Romina ang pangalang Isabela, parang isang pagsabog ang dating nito kay Evelyn. Isabela, gaya ng sa Isabela Navarro, ang hepe ng operasyon ng buong bangko. Isa sa pinakamataas sa hagdang korporatibo. At kilala siya mismo ni Romina. May personal na numero siya nito. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pagdududa sa mukha ni Evelyn. Nayanig ang dati matibay niyang kumpiyansa. Sino nga ba talaga ang babaeng ito sa harap niya? Paano siya nagkaroon ng direktang ugnayan sa isang tao na ganito kataas ang posisyon? Pumasok ang tanong sa kanyang isip, pero agad niya itong inalis dahil sa kanyang kayabangan. Inakala niyang isang pagpapanggap lang ito, isang taktika para manakot. Siguradong nagkukunwari lang ang babaeng ito, ginagamit ang pangalan ng isang kilala para magmukhang importante. Iwinaksi ni Evelyn ang sandali.
Sa kanyang pananaw, palaging pinapalabis ng mga gaya ni Romina ang kanilang koneksyon para lamang magkaroon ng advantage. Kung kakampi ka ni Romina, ang undercover boss sa kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa punong tanggapan ng Meridian Financial, nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang executive suite na kadalasang tahimik at organisado ay biglang naging abala. Tumayo si Isabela Navarro mula sa kanyang desk, namumutla habang kinikilala ang boses sa kabilang linya. Hindi lang pamilyar ang boses, personal ito, si Romina Perez. Mahigit 10 taon nang magkasama sa trabaho sina Isabela at Romina. Magkasama nilang binasag ang mga balakid ng kasarian sa mundo ng negosyo. Nagtagumpay silang dalawa sa kabila ng mga hadlang sa trabaho at sa buhay. Pinag-isa sila ng kanilang karera at ng karanasang pareho nilang hinarap bilang mga babaeng leader sa corporate world. Kunin mo lahat ng reklamo mula sa downtown branch nitong nakaraang taon. Utos ni Isabela sa kanyang assistant, agaran ang tono. Lahat, pati yung hindi na isulat sa formal reports. Nagkagulo ang opisina, nagmadaling sumunod ang mga assistant habang kinuha ni Isabela ang kanyang tablet at inswipe ang kanyang security badge. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig habang mabilis siyang lumakad patungong executive elevator. Isang eksklusibong daan para sa mga emergency papuntang lobby. Sa kalapit na boardroom, abala ang mga top executive ng bangko sa quarterly projections nang biglang may pumasok na mga technician upang i-stream ang live security footage mula sa downtown branch sa malaking screen. Anong nangyayari? Tanong ni Alejandro Sanchez, chairman ng bangko, habang tumatalim ang tingin sa screen. Kailangan ninyong makita ito, sir, sagot ng head of security, may mabigat na ekspresyon. Habang lumilinaw ang video, unti-unting nakilala ng lahat sa silid kung sino ang nasa footage. Ang babaeng binabastos ng sarili nilang mga tauhan ay walang iba kundi ang kanilang CEO. Si Romina Perez yan, mahina ngunit gulat na sabi ng isang board member. Oo, kumpirma ng security director, at 17 minuto na itong nangyayari. Tahimik ang silid habang ipinapakita sa screen ang bawat detalye. Ang kanilang CEO, si Romina Perez, ay pinapahiya, tinatrato ng walang respeto sa mismong bangko na siya ang namumuno. I-record lahat, utos ni Sanchez, nanginginig sa galit ang tinig. Bawat salita, bawat galaw, tawagin ang legal, ngayon din. Sa downtown branch, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating matatag na tindig ni Evelyn Diaz ay nagsimulang matunaw. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. May mali at alam niyang lumalala ang sitwasyon. Hindi niya alam na ang internal security cameras ng bangko ay nagre-record ng lahat. Hindi lang ang masamang trato kay Romina, kundi pati na rin ang diskriminasyong ipinakita sa iba pang customer mas maaga pa noong araw na iyon. Malinaw na malinaw ang pattern ng bias. Hindi na lang ito tungkol sa isang masamang insidente. Bawat tingin, bawat pag-irap, bawat hindi pantay na tugon ay naitala ng mismong sistemang ginawa para ipagtanggol ang institusyon. Ngayon, ito mismo ang naglalantad ng kabulukan sa loob. Tahimik na ibinalik ni Romina Perez ang kanyang telepono sa kanyang bag. Wala siyang sinabing anuman kay Evelyn, pero ang kanyang panatag na titig ay nagsabing lahat ng kailangang sabihin. Si Evelyn, sa kabilang banda, ay unti-unting nare-realize na maaaring ito na ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang profesional na buhay. Sa ika-21 palapag ng punong tanggapan ng Meridian, ang dating tahimik na surveillance room ay naging isang command center. Pakita ang lahat ng anggulo, utos ni Isabela, matalim at kontrolado ang boses. Ang kanyang navy blue na suit ay perpekto, ngunit ang kanyang tingin ay apoy at bakal. Gusto ko ng full audio, facial tracking, timestamps, lahat. Kilos agad ang security team. Nagliparan ang mga daliri sa keyboard.
Puno ang mga screen ng iba't ibang anggulo ng parehong nakadidismayang eksena. Si Romina Perez, CEO ng kumpanya, ay tinatrato na parang hindi kilala, parang may kasalanan sa sariling flagship branch niya. Camera 3 ang may pinakamalinaw na audio, sabi ng technician, namumutla habang iniintindi ang bigat ng pangyayari. May footage tayo mula alas 9:15 ng umaga, simula pa nang pumasok siya. Sa kabilang silid, 3 miyembro ng board ang nakatitig sa wall screen habang paulit-ulit ang eksena mula sa iba't ibang pananaw. Hindi na ito maitatanggi. Kita nila ang mga pagmamaliit, ang mas malamig na trato, ang mas mainit na pakikitungo sa iba, at ang lantad na diskriminasyon kina Romina at ibang mga customer na may kulay. Ito ang CEO natin, ulit ni Alejandro Sanchez, mabigat ang boses. Biglang bumuhay ang audio. Sakto para marinig ang sinabi ni Evelyn, mas bagay talaga sa iyo ang mga check cashing na lugar. Mas handa sila sa klase ng transaction mo. Ang boses niya ay puno ng kayabangan at banayad na panlalait. Hindi ito simpleng pagkukulang sa serbisyo. Ito ay sistematikong diskriminasyon. Naitala, nahuli ng live, at ngayon ay nahaharap sa buong pamunuan ng bangko. Nangyayari ito sa flagship branch natin, bulong ni board member Belen Santos, nanginginig ang tinig, ngunit matalim ang pahayag. Hindi na niya kailangang dagdagan pa. Alam ng lahat sa silid kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung ito ang pinagdadaanan ng CEO natin, ilan pang karaniwang customer ang pinapalayas ng hindi man lang pinakikinggan? Tumigas ang panga ni Sanchez. Kunin ang buong personnel file ni Evelyn Diaz. Gusto ko ang buong kasaysayan niya. Ngayon din, si Isabela Navarro ay halos palabas na ng opisina, sumisigaw ng mga utos sa kanyang assistant habang hawak ang kanyang tablet at security credentials. Ibigay mo sa akin ang buong file niya, employment records, performance reviews, bawat reklamo mula sa customer, at tawagan ng legal. Sabihan mong magkita tayo sa lobby sa loob ng 15 minuto. Habang nagmamadaling pumunta sa executive elevator, mabilis na nag-scroll si Isabela sa kanyang tablet, binubuksan ang internal analytics ng downtown branch. Sa unang tingin, mukhang maganda ang lahat. Mataas ang bilang ng bagong account openings, impressive na loan issuance rates at solidong paglago ng deposito. Ngunit nang i-filter niya ang datos ayon sa demograpiko ng mga customer, lumitaw ang katotohanan. Sa ilalim ng magagandang numero ay nakatago ang isang nakakabahalang pattern, isang bagay na hindi napansin o mas malala, sinasadyang hindi pinansin. Ang branch ni Evelyn ang may pinakamataas na rejection rate para sa mga aplikante mula sa minoridad. Pinakamababa rin ito sa pagbibigay ng loan sa mga negosyong pag-aari ng may kulay at ito rin ang may pinakamataas na porsyento ng non-white clients na nagsara ng kanilang account at lumisan. Paano ito hindi napansin ng ganito katagal? Talaga bang walang nakakita o sadyang pinili nilang hindi tumingin? Balik sa branch, nag-uumapaw na ang tensyon. Tinawag ni Evelyn ang nag-iisang security guard, isang binatang si Thomas. Kita sa mukha nito ang pagkalito. 25 anyos lang, bago pa lang sa trabaho at halatang hindi handa sa sitwasyong ito. Paalisin mo ang babaeng ito sa premises, utos ni Evelyn, matalim ang tono na para bang hindi naroroon si Romina. Nakakagambala siya matapos tanggihan ang kanyang transaksyon. Punong-puno ng autoridad ang kanyang boses, autoridad ng isang taong hindi pa kailanman na-question ang pamumuno. Ngunit nag-alinlangan si Thomas, kumilos siya ng hindi komportable, ramdam na may mali sa eksena. Humarap si Romina sa kanya, kalmado at malinaw ang boses. Sir, may karapatan akong narito. Ako ay isang customer ng bangkong ito. Sinusubukan ko lamang i-access ang aking account at maayos kong naipakita ang ID. Wala akong nilabag na batas.
Nagpalingalinga si Thomas kay Evelyn, ang kanyang boss, at kay Romina na nananatiling mahinahon at marangal. Tinuruan siya ng training niya kung paano rumesponde sa mga krimen, hold-upan o emergency. Pero ito, ibang klasing sitwasyon ito, isang bagay na walang kasamang protocol. Namula ang mukha ni Evelyn, galit na galit sa pagkukwestiyon sa harap ng kanyang staff. Ito ay isang pribadong negosyo, singal niya, at may karapatan kaming tumanggi ng serbisyo sa kahit sinong pinaghihinalaang gumagawa ng panlilinlang. Fraud, walang ebidensya, walang batayan, isang salitang puno ng bigat, ginagamit para sirain ang kredibilidad ni Romina at bigyang katwiran ang pagpapaalis sa kanya. Pero lahat ng nanonood, empleyado man o customer, ay naramdaman ang totoo. Hindi si Romina ang pandaraya. Ang tunay na panlilinlang ay ang ilusyon ng pantay na trato, ng katarungan, ng serbisyong nakabase sa merito. Sa likod ni Evelyn, naghilera ang kanyang staff bilang simbolo ng suporta. Si Pablo nakatawid ang mga braso, nakatalikod ang kanyang name badge, sinasadyang itago ang pagkakakilanlan. Si Ricardo may mapanuksong ngiti, paikot-ikot ang ballpen sa kanyang daliri na may tamad na kumpiyansa. Pati si Beth na tila ayaw sa nangyayari kanina, ngayon ay tahimik lang sa likod nila, nakatitig sa sahig. Walang duda, nagkaisa sila, isang buong branch laban sa isang babaeng. Ang kasalanan lamang ay ang hilingin ang respeto na nararapat sa bawat customer. Napansin na rin ito ng ibang customer. May ilang kunyari abala sa sariling gawain pero panakaw ang tingin sa eksena. Ang iba naman ay lantaran ng nanonood, halatang balisa at curious. Isang puting lalaki na nasa kalagitnaan ng edad habang nasa pila ang lumapit. Punong-puno ng kumpiyansang dulot ng paniniwalang siya'y laging may lugar sa mga ganitong espasyo. Alam mo, miss, sabi niya iwinawasiwas ang kamay, may mga tunay na transaction kami dito. Kung hindi ka aalis, pwede ba wag ka na lang manggulo? Hindi nakalusot kay Romina ang kabalintunaan. Naalala niya ang lahat ng executive meetings kung saan tinutukan niya ang customer experience, ang mga diversity programs na sinuportahan niya, ang mga anti-bias training na siya mismo ang nagpanukala. At ngayon, tila lahat ng iyon ay nawalan ng saysay. Taon ng pagsisikap, winasak ng araw-araw na pagkiling na hindi kayang ayusin ng kahit anong pulisiya. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Na-capture niya ang lahat. Ang mga mapanukso at mapagmataas ng ngiti, ang tensyon, ang pag-aatubili ni Thomas, ang panghihimasok ng lalaki. Bawat segundo ng video ay naging ebidensya. Patunay ng diskriminasyong hindi lang laban sa kanya, kundi sa marami pang iba na walang kamera upang ipagtanggol ang sarili. Napansin ni Evelyn ang cellphone at lalo siyang naggitngit. Umuugong na ang galit niya, ang ugat sa kanyang sentido ay halatang bumubukol. Bawal ang recording sa loob ng bangko, sigaw niya. Isa na namang paglabag yan. Pero hindi natinag si Romina, matatag at mahinahon pa rin ang tono. Sa totoo lang, sagot niya, ayon sa policy manual mismo ng Meridian Financial, Section 4.3, may karapatan ang customer na i-document ang anumang interaksyon kung saan nararamdaman nilang nilalabag ang kanilang karapatan. Nabigla si Evelyn sa eksaktong pagbanggit ng pulisya. Napakunot ang kanyang noo, may bakas ng pagdududa sa mga mata. Paano niya alam yon? Paano niya kilala si Isabela Navarro? Pero sa halip na pag-isipan ito o tanungin ng maayos, ang kayabangan ni Evelyn ang nanaig. At ang kanyang mukha ay lumitaw ang tunay na kulay, hubad na panghuhusga. Humarap siya sa kanyang staff at kay Thomas, itinataas ang boses para marinig ng lahat. Kita mo na, ganiyan talaga ang mga yan. Akala nila lagi silang mas magaling. Pumapasok dito parang sila pa ang may alam at sinusubukang lusutan ng sistema. At ayun na, tuloy-tuloy nang nabunyag ang tunay na ugali. Wala nang pagtatago sa likod ng policies.
Wala nang maskara, isang prejudice ang lumabas sa liwanag na itala ng kamera ng bangko na document ng telepono ni Romina at bawat segundo ng eksenang ito ay malapit ng umalingaw-ngaw hanggang sa pinakamataas na palapag ng Meridian Financial. May ilang customer na tila naipit sa tanawin, hindi makalingon sa eksenang nangyayari sa harap nila. Ang iba, ramdam ang lumalalim na pagkapahiya ay sadyang iniwas ang tingin, nagkukunwaring walang nakikita. Ngunit maging sa hanay ng mga empleyado, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang lumalalang kawalan ng kontrol ni Evelyn ay unti-unting sumisira sa maingat na imahe ng profesionalismo at inilalantad ang pangit na katotohanan sa likod nito. Si Ricardo, na dati mayabang na nagtatawa kay Romina, ay ngayon ay nagmamasid ng may kaba sa kanyang manager. Hindi ito ang eksenang inaasahan niya, hindi na ito biro, kahit siya ay ramdam na lumampas na sa linya ang nangyayari. Si Beth, ang batang teller na unang nakipagtransaksyon kay Romina, ay namumutla na halatang balisa. Kumakalam ang kanyang sikmura habang iniisip kung paano ang isang ordinaryong withdrawal ay nauwi sa isang nakakahiyang palabas. Sumunod siya sa protokol. Tinawagan niya ang supervisor tulad ng nararapat. Pero hindi ito banking, ito'y paninira. Tanging si Pablo ang nanatiling matigas ang tindig, nakatawid ang mga braso, ang pisikal na anyo ng mga sistemang gustong wasakin ni Romina sa buong kanyang karera. Hindi lang siya nakatayo sa likod ni Evelyn sa pisikal na anyo, nasa likod rin siya ng ideolohiya nito. At sa gitna ng lahat, napapalibutan ng katahimikan, tensyon at mga matang nakamasid, nakatayo si Romina Perez. Tahimik, panatag, marangal. Ang ekspresyon niya ay mahinahon, ngunit ang kanyang presensya ay may bigat ng kasaysayan. Nang bawat customer na itinaboy, minamaliit o sinabihang hindi sila nababagay. Hindi lang para sa sarili ang kanyang tindig, kundi para sa lahat ng kagaya niya. Ding! Isang mahinang tunog ang pumuno sa hangin, ang elevator. Bahagyang lumingon si Evelyn, may saglit na pagkalito sa kanyang mukha. May nangyaring pagbabago, halos hindi halata, parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. At biglang bumukas ang malalaking pintuan ng bangko. May lakas na halos mag-echo ang tunog sa marmol na labi, napalingon ng lahat. Pumasok si Isabela Navarro at ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Walang duda kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak, ang tingin ay tuwid sa unahan. Hindi lang siya pumasok, dumating siya na parang bagyong handang gibain ang lahat ng harang. At nagsalita siya na may parehong lakas. Itigil ito ngayon. Ang boses niya ay hindi pakiusap, isang utos, isang hatol. Tumigil ang lahat, maging si Evelyn. Ang babaeng naghari sa branch na ito sa loob ng 15 taon ay biglang nawalan ng kumpiyansa. Napapikit siya, tinitigan si Isabela. Sa lahat ng taong nagsilbi siya bilang manager, ilang beses lang niyang nakita ang head of operations at palaging formal, may paabiso. Hindi ganito, hindi na may apoy sa mga mata. May pumatak na takot sa loob niya. Ang dati solidong hanay ng staff sa likod ni Evelyn ay unti-unting nagkakawatak-watak. Nawala ang ngiti ni Ricardo, ibinaba ni Pablo ang kanyang mga braso. Si Beth ay parang matutumba. Sinubukang bawiin ni Evelyn ang kontrol. Pinilit ngumiti, inayos ang kanyang blazer at lumapit na may pilit na sigla. Miss Navarro, simula niya, isang hindi inaasahang bisita, may maitutulong. Pero pinutol siya ni Isabela, malamig at matalim ang boses. Alam mo ba kung sino siya? Sabay turo kay Romina. Tumama ang tanong na parang martilyo na pakurap si Evelyn. Tumingin kay Romina tapos bumalik kay Isabela. Mula sa pagkalito ay lumalim ito sa pangamba. Sino ang babaeng ito? Isang VIP?
Pamilya ng board member, secret auditor. Wala nang nagkunwaring nagtatrabaho. May mga customer na hayagan ng nagre-record gamit ang cellphone. Ang iba, tahimik na nanonood, hawak ang hininga. Isang matandang babae na saksi sa lahat ay tumango ng dahan-dahan, sapat na ang ekspresyon niya para sabihing, sa wakas. Si Thomas, ang batang gwardya, ay maingat na lumayo mula kay Evelyn. Ramdam niyang ito ang sandaling dapat lumayo sa maling panig. Lumapit si Isabela kay Romina at nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa galit, naging tunay na paggalang. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa karanasang to, sabi niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa labi. Lalo na dito. Pagkatapos humarap siya sa natigilang staff, ang kanyang tono ay muling tumigas. Ito, sabi niya, ay si Romina Perez. Siya ang CEO ng Meridian Financial. Siya ang boss ninyo. Siya ang boss ko. Parang pagsabog ang epekto, umatras si Evelyn, nanginginig. Walang masabi, nakaawang ang bibig, itinaas ni Ricardo ang kamay sa mukha, habang unti-unting napagtanto ang mga biro at pangungutya na ginawa niya. Namutla si Pablo, pinipigilan ang pagkabigla. Nanginginig si Beth, malapit ng maiyak. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas, nakatayo si Romina sa ilalim ng mga chandelier sa isa sa pinakamagarbong ballroom sa lungsod. Napapalibutan ng mga pinuno sa industriya, media at mga opisyal, tinanggap niya ang seremonyal na susi ng Meridian Financial. Bilang unang babaeng namuno sa isa sa 10 pinakamalaking bangko sa bansa. Napanood ito ni Evelyn sa live stream nung isang team meeting. Palakpak siya, nagsabi ng tamang bagay tungkol sa diversity at progreso. Pero ngayon, tinitigan niya sa mata ang parehong babaeng iyon at ipinagkait ang kanyang dignidad. At ngayon, ang pagkakamaling iyon ang magtatakda ng kanyang buong karera. Pinapanood namin, dagdag ni Isabela, itinaas ang kanyang tablet. Sa screen, malinaw ang security footage. Nakita namin kung paano ninyo tinrato si Mrs. Perez. Nakita rin namin kung paano ninyo tinrato ang iba. Sa tablet ni Isabela, nahati ang screen sa maraming view, mga side-by-side na video na walang itinatagong katotohanan. Sa isang video, isang puting customer ang gumawa ng malaking cash withdrawal, puno ng ngiti at mabilis ang serbisyo. Sa isa pa, isang Hispanic client na may parehong transaksyon ay sinalubong ng mapanuring tingin at hindi kinakailangang pagtatanong. May isang clip na nagpapakita ng isang mayaman at propesyonal na lalaki na agad inihatid sa isang pribadong opisina. Sa kabilang banda, isang matandang babae ang naghihintay ng mahigit 40 minuto para sa simpleng tulong. Lahat ng interaksyon sa branch na ito ay nare-record, ani Isabela, mababa ngunit galit ang boses. Bawat isa. Ang pinanood nila, ang ipinakita ng datos at footage, ay hindi na maaaring ipagkaila. Isang malinaw at paulit-ulit na pattern ng diskriminasyon ayon sa lahi. Hindi lang ito unethical, hindi lang ito masamang serbisyo, ito ay labag sa batas. Isa-isa, binasa ni Isabela ang mga paglabag. Bawat salita ay tinig ng formal na paghahatol at bawat isa'y lalo pang nagpabagsak sa depensa ni Evelyn. Diskriminasyong serbisyo, batay sa lahi at inaakalang antas ng kita. Hindi pantay na paggamit ng standard na verification protocols. Mapanlait na pakikitungo sa customer na sinusubukang i-access ang sariling pondo. Pag-aakusa ng pandaraya ng walang anumang batayan. Namula ng husto ang mukha ni Evelyn, nangingitim sa ilang bahagi. Ang kanyang dating makapangyarihang anyo ay mabilis nang nagkakalas. Ang maskara ng kumpiyansa na minsang nangibabaw sa labi na ito, unti-unting natutunaw sa harap ng kanyang staff, mga customer at mga hindi kakilala. Isang malaking hindi pagkakaintindihan lang ito. Bulong niya, nanginginig ang boses. Pinilit niyang ayusin ang kanyang buhok, ngunit wala nang kapangyarihan ang kilos na iyon, puro reflex na lang.
May mahigpit kaming patakaran sa mga malaking cash transaction. Security. Tama na, putol ni Isabela. Napanood namin ang footage ng 3 iba pang large withdrawals ngayong araw. Ang consistent lang sa protocol mo ay diskriminasyon. Doon na bumigay si Ricardo. Umiiyak siyang lumapit. Sumunod lang ako sa utos niya, sabay turo kay Evelyn. Tinuruan kaming maging maingat sa mga kahina-hinalang request. Si Pablo, sa kabilang banda, sinubukang kontrolin ang sitwasyon gamit ang tonong autoridad. Maraming scam sa lugar. Kailangang mag-ingat. Pinoprotektahan lang namin ang bangko. Pero hindi natinag si Isabela. Hindi na alis ang kanyang tingin sa kanila. May access kami sa lahat ng internal messages, bawat memo na isinulat ninyo, bawat dokumentadong pakikipag-ugnayan sa kliyente. Huwag nyo nang palalain sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At biglang bumukas muli ang main doors. 3 miyembro ng board ng Meridian Financial ang pumasok. Alejandro Sanchez, Belen Santos at Daniele Romero. Nagbago agad ang tono ng buong silid. Ito na ang pinakamataas na liderato ng kumpanya maliban kay Romina mismo. Ang kanilang presensya ay malinaw na simbolo. Hindi na lang ito internal issue. Isa na itong panlipunang paghahatol. Tahimik ang buong lobby, walang gumagalaw. Lahat alam nilang saksi sila sa isang makasaysayang sandali. Ang 3 executives ay pumorma sa likod ni Romina. Isang malinaw na pagpapakita ng suporta, isang bagay na naipagkait sa kanya hanggang ngayon. Si Romina hindi pa rin nagsasalita, tahimik siyang nanonood, hindi mayabang, hindi galit, kundi may matatag at marunong na titig ng isang leader na nakaharap sa ebidensya ng isang sistemang sirang-sira. Ito ay hindi paghihiganti, hindi personal, ito ay tungkol sa pananagutan. At sa wakas, nagsalita si Romina, matatag, pantay, walang pag-aalinlangan. Evelyn, Ricardo, Pablo, isa-isang banggit ng pangalan, sabay titig sa mga mata nila. Terminado kayo, epektibo agad. Walang sigaw, walang drama, tanging malinaw na autoridad mula sa isang taong pinaghirapan ang bawat kapangyarihang tinataglay. Ang inyong asal ngayong araw ay patunay na hindi kayo karapat-dapat na kumatawan sa institusyong ito. Nilabag ninyo ang ating mga pangunahing prinsipyo at pati na rin ang federal na batas. Ito ay hindi babala, ito ay wakas. Napabukas ang bibig ni Evelyn, tila may sasabihin, hindi mo pwedeng... Itinaas ni Romina ang isang kamay. Tumahimik muli ang silid. Pwede ko at ginawa ko na. Lumingon siya kay Thomas, ang batang gwardyang nakasaksi sa lahat. Pakisamahan mo sila upang kunin ang kanilang gamit at lumabas sa premises. Tumayo ng tuwid si Thomas, ngayon ay buo na ang loob. Ipinagmamalaki na ang direksyong kanyang sinusunod. Opo, ma'am. Habang inaalalayan palabas sina Evelyn, Ricardo at Pablo, bit-bit ang kani-kanilang kahong puno ng personal na gamit, tahimik lang ang lahat. Walang palakpakan, walang selebrasyon. Tanging isang tahimik na pagkaunawa, may mahalagang nangyari. Si Beth, ang teller na unang nakausap ni Romina, ay nanginginig sa kanyang pwesto, maluha. Mukhang sigurado siya ang susunod. Lumapit si Romina sa kanya marahan. Ang mga salitang binitiwan niya ay mahina, pribado. Ngunit kitang-kita sa mukha ni Beth ang pagbabago. Unay takot, sinundan ng gulat at nauwi sa pagluwag ng damdamin. Tumango siya, pinunasan ng luha, nanginginig pa rin pero ligtas. Kalaunan inilantad na hindi sinibak si Beth kundi inilagay sa probation. Ang kanyang takot ay totoo, ang kanyang pagkakasangkot bagamat naron ay hindi mula sa galit kundi mula sa pangamba. At ang kanyang kakayahang aminin, ang pagkukulang ang siyang nagbigay sa kanya ng panibagong landas bilang isa sa pinakamaingay na tagapagtanggol ng hustisya sa kumpanya. Habang inaalis ang 3 empleyado, dala ang bigat ng sarili nilang pagbagsak, dumapo sa buong silid ang bigat ng sandali.
Hindi lang ito simpleng termination, isa itong deklarasyon. Isang deklarasyon na hindi na palalagpasin ang diskriminasyon at kawalang galang. Na ang pamunuan hindi na magbubulag-bulagan, na kayang baguhin ang mga institusyon kung ang kapangyarihan ay mapupunta sa tamang kamay. Tahimik na nakatayo si Romina Perez sa gitna ng lobby na may tatak ng kanyang kumpanya. Hindi bilang simbolo, hindi bilang figurehead, kundi bilang buhay na puwersa sa likod ng pagbabago. Sa paligid niya nakatayo ang board, ang pamunuan at ang mga customer. Ngayon lang ganap na nakita kung sino talaga ang namumuno sa bangko at mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat, ganap ang pagbabago. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Romina Perez na ilang sandali lang ang nakaraan ay itinanggi ang karapatang gamitin ang sariling account ay naging ganap na may kapangyarihan sa buong institusyon. At malinaw ang mensaheng lumaganap, hindi papayagan ang diskriminasyon sa Meridian Financial at walang lugar dito ang sinumang nagtataguyod nito. Matapos paalisin sina Evelyn, Ricardo at Pablo, bumalot ang katahimikan sa branch. Walang gumalaw. Ang mga customer ay nanatiling nakapirmi. Ang mga empleyado ay tuwid sa likod ng kani-kanilang istasyon at bawat mata ay nakatutok kay Romina Perez. Hindi na bilang estranghero, kundi bilang tunay na pinuno. Nang nagsalita siya, hindi ito puno ng galit o paghusga. Ito ay mahinahon, tumpak at mapagpasya ng isang taong nakita ang ugat ng problema at handa ng ayusin ito. Hindi lang ito tungkol sa ilang taong gumawa ng maling desisyon, panimula niya habang kinakalap ang natitirang staff sa isang semicircle. Ito'y tungkol sa isang kultura na nagpapahintulot sa ganitong asal. Mula ngayon, magbabago ang kulturang iyon. May tatlo na yumuko, may iba na tumango, tahimik na tinatanggap ang isang katotohanang matagal na nilang nararamdaman, pero hindi kailanman tinawag sa pangalan. Nagpatuloy si Romina, hindi natitinag ang boses. Ang Meridian Financial ay itinayo upang paglingkuran ng lahat na may katarungan, dignidad at respeto. Hindi lang iyon mga salitang nakasabit sa dingding. Simula ngayon, iyon ang sukatan ng bawat kilos. Habang nagsasalita si Romina, si Isabela Navarro ay mabilis na kumikilos sa tabi niya, ina-activate ang emergency protocols, nire-reset ang leadership access, iniaayos ang interim authority. Ang mga sistemang nagpahintulot sa bulok na kultura ay pinapalitan, isa-isang brick na binubuwag. Simula ngayon, dagdag ni Romina, bawat team, bawat opisina, bawat papel sa organisasyong ito ay huhusgahan hindi lang sa financial performance, kundi sa pagiging patas. Dahil ang tunay na mahalagang numero ay ang mga nagpapakita kung sino talaga ang pinaglilingkuran natin. Malapit sa gilid ng semicircle, naroon si Beth, ang teller na unang humarap kay Romina. Nanginginig siya at bakas ang guilt sa kanyang mukha. Lumapit si Romina at napaluha si Beth. "Patawad po," bulong niya. "Alam kong mali ito, pero nang makita ko sina Evelyn, hindi ko alam kung paano ito pipigilan." Hindi tinanggihan ni Romina ang paghingi ng tawad, hindi rin siya nagmadaling magpatawad. Nakinig siya. Pagkatapos, tinukoy ang isang mahalagang sandali ng paglago at sinagot si Beth ng may biyaya. Ang matutong magsalita kahit mahirap, iyon ang isa sa pinakamahirap na leksyon, pero iyon din ang isa sa pinakaimportanteng matutunan. At ang sumunod ay isang bagay na magiging alamat sa loob ng kumpanya. Humarap si Romina sa staff at nagbigay ng di inaasahang anunsyo. "Beth, Ania, simula ngayon ikaw ang pansamantalang branch manager." Nagulat ang lahat, namangha si Beth. "Pero teller lang ako," utal niya. "Hindi," sagot ni Romina mahinahon ngunit matatag. "Isa kang taong nakakita ng mali at kahit hindi mo alam kung paano ito pigilan, doon nagsisimula ang pagbabago. Ibibigay namin ang training, ang mga kagamitan, ang suporta. Ang kailangan namin ay ang pananaw mo at ang panata mong gumawa ng tama."
3 araw pagkatapos, si Romina ay nakatayo sa podium kasama ang buong board ng Meridian Financial. Harap niya ang mga kamera, isang press conference na biglaan ngunit planado. Ngayong araw, inilulunsad ng Meridian Financial ang bagong Equitable Banking Initiative. Anunsyo niya. Ang kanyang suite ay elegante, ang boses ay puno ng autoridad, malayo sa kaswal na pananamit ng siya'y undercover. Pero ang misyon ay pareho. Itayo ang isang bangko na totoong naglilingkod sa lahat. Ito ay isang 50 milyong dolyar na investment para sa anti-discrimination training, internal accountability at direktang community outreach. Sa likod niya, nakatayo ang mga board members. Sa wakas ay buo ang suporta. Hindi naging madali. May 3 sa board na tumutol sa presyo. Ang iba ay ayaw umamin sa publiko ng kasalanan. Pero ang mga video, ang datos at ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang dahilan. At malinaw ang sinabi ni Romina, ang diskriminasyon ay hindi lamang immoral. Ito rin ay masamang negosyo. Kapag hindi natin pinaglilingkuran ang lahat ng komunidad, nawawala sa atin ang talento, nawawala ang oportunidad at nilalapastangan natin ang ating layunin. Sa unang hilera ng audience ay naroon ang mga dating customer na nakaranas ng diskriminasyon. Ngayon ay bahagi na ng pagbabagong tinutulungan nilang itaguyod. Ipinakilala sila ni Romina, isa-isa. Michael Mandel, isang entrepreneur na ilang beses tinanggihan ng loan kahit walang dahilan. Elena Rodriguez, na tinanggihan sa paggamit ng premium services kahit siya'y kwalipikado. James Chen, na pinahirapan sa pagbubukas ng business account nang dahil sa requirements na hindi hinihingi sa iba. Ang matatapang na taong ito, sabi ni Romina, ay ngayon bahagi ng bagong Client Equity Advisory Board na tutulong humubog sa mga pulisiya mula sa perspektibo ng tunay na karanasan. Naging pambansang balita ang press conference hindi lang dahil sa bihirang pag-amin ng sistematikong diskriminasyon, kundi dahil sa konkretong hakbang na isinagawa ng Meridian. Walang hungkag na sorry, aksyon ang sagot. At sa mga sumunod na linggo, tinupad ni Romina ang bawat pangako. Ang bonus ng mga branch managers ay nakatali na sa equity scores, hindi lang sa kita. Customer surveys ay sinuri ayon sa demograpiko upang tukuyin ang mga tagong disparity. Civil rights experts ang tumulong sa pagbago ng training materials. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa isang katotohanan. Totoong pagbabago ito. Sa bawat branch, mula probinsya hanggang city center, lumitaw ang bagong signage malapit sa mga teller. Ang bawat customer ay karapat-dapat sa dignidad, respeto at pantay na serbisyo. Kung hindi mo ito naramdaman, tumawag sa numerong ito. At sa ilalim nito ay ang direktang linya ng opisina ni Romina Perez. 6 na buwan ang lumipas. Nakasuot muli ng simpleng damit, tahimik na bumisita si Romina sa iba't ibang branch. Ngayon, hindi na upang magbunyag ng pagkukulang, kundi upang masaksihan ang bunga ng pagbabagong pinamunuan niya. At nakita niya ito sa paraan ng pagtanggap sa bawat customer, sa kawalan ng paghusga, sa presensya ng tunay na inklusibidad. Lumabas siya sa bawat branch na halos walang nakapansin, ngunit may ngiting puno ng layunin. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa lahat ng darating pagkatapos niya na alam na sila'y kabilang.